Magandang araw mga kaparts. Ang gagawin ko ngayon ay yung hub na true axle. Gagamitin natin sa frame na quick release lang. So ngayon i-DIY natin yung frame para magamit yung hub na true axle. Ayan, samahan nyo ako. Ayan, ito nga pala yung nabili ng ating kaparts na hub. Ito ay true axle. Ayan. So hindi niya rin alam, siyempre newbie siya. Then ngayon niya na-realize na yung kanyang hub pala ay quick release lamang. At yung frame niya ay sa quick release lang din naka-design. So ayan, at i-DIY natin to para magamit niya yung hub na true axle sa quick release na frame. At ayan, sinimulan ko ng tanggalin ang gulong at sinukat ko ng 2 beses yung true axle hub niya, para sigurado na uubra ba yung pinaplano ko na DIY para sa kanya. At ayan, umobra nga at kinalas ko na yung rim set niya at ililipat ko na doon sa true axle hub. At ginamitan ko na rin ng aligner sa pagkakalas ng rayos para mas mabilis. Dito tayo magkakaroon ng DIY o gagawa natin ito ng paraan para magamit yung true axle. Kasi ang bike na to is hindi pang true axle. Pang quick release lang siya. So ito yung true axle niya. So pagkakasyahin natin dito sa butas. Meaning, in short, lalakyan ko ang butas ng frame niya ng konti. So 0.3 mm lang naman yung babawasin natin. Kabilaan. So ayan, yan yung i-DIY natin. So ayan, kung may mga problema kayo na ganitong klase ng problema, ayan, ito na yung kasagutan sa tanong ninyo. Na pwede nyo magamit yung true axle na hub sa ganito. Magbabawas lang kayo dito. Ayan. Pero yung 20 mm na true axle ay may hirapan na kayo. Baka masira naman to. Ito, maliit lang naman to eh. 10 mm lang ang laki. Ito nga pala yung gagamitin natin. No? Pipili na lang tayo ng pwede. Ayan, at konting update lang, no. Ang ginagawa ko ngayon ay true axle na hub at gagamitin natin sa quick release na frame. So ayan, pag quick release na frame kasi maliit lang yung butas niya. So ngayon ang ilalagay natin at pagpipwedihin natin yung true axle na ang laki lang naman ng true axle niya ay 10 mm. So hindi masyadong madadamage yung ating lagayan ng hub. So ayan, at yun po ang update dyan, no. Yung customer natin ay nakabili ng hub na true axle, pero late niya na nalaman na may hirapan pala siyang gamitin yun kasi nga yung kanyang frame ay quick release lang. So ito ay dapat magamit sa true axle. At yan na nga ang ginagawa natin ngayon, nilalakihan natin ng kunti yung butas ng kanyang quick release frame para nang sa ganun ay magamit natin yung hub. At ayan, yung true axle na yan na hawak-hawak kong itim ay DIY din natin yan at ipinasok natin sa quick release. So ayun lang, no, at sana nakukuha nyo at sana nakadagdag sa inyo ng konting kaalaman. At ayan na nga, binabawasan na natin yung quick release frame nya para magkasya yung true axle na hub. So ayan, at malapit na itong matapos kasi kunti lang naman yung binabawas natin, halos 0.3 or 4 mm lang naman. So napakanipis lang. So ayan, so walang tendency na masira at maputol yan. Ayan, nag thumbs up na, okay na. So ayan, at yung kabila naman ng ating tinira o binanata natin, yan, binawasan na rin natin para magkasya yung ginawa natin na true axle. Ayan, ingat kayo sa pagbabawas, ha, kasi baka mapasobra, pangit. Yung eksakto lang ding papasok yung true axle na gagamitin natin. At ayan, malapit nang matapos, konting bawas pa. Shoutout nga pala kay Biker Mig, ang vlogger natin na masipag. Ayan. At siya nga pala, nasa tabi ko nga pala ngayon yan nanonood.
kasi magpapagawa din siya ng bike niya, magpapalit siya ng RD. Sa wakas mabubuo na yung group set niya lahat. Shout out sa iyo, no? At saka yung mga follower niya, ha? Follow nyo rin ako. Ayan. Ayan, yan yung DIY natin na through axle. Ayan, no? Yung kinakabit ko na yan, then ipapasok natin yan ngayon sa quick release. So ayan, di ba? Mas matibay yan. Mas maasahan ng ating kaparts yan na ginagamit niya pa kasi itong panghatid ng kanyang anak sa school. So yan ang dahilan bakit laging napuputol yung kanyang hub. Kaya ngayon, ayan, mas napabuti yung pagbili niya ng hub na mali. Mas napaganda at napatibay. Ayan, siya nga pala. Ang ginagawa ko ngayon ay binabawasan natin yung haba ng adaptor na nakakabit sa through axle. Kasi medyo mahaba siya at pag kinakabit ko ay binubuka ko yung frame niya. So delikado yun. So dapat eksakto lang at hindi tayo magbubuka ng frame. Ang epekto kasi niyan, pag binuka nyo at pinilit ninyong maipasok yung hub, ay mangyayari dyan, mababasag yan pag kayo ay nalubak. Kasi yung pressure ng buka at yung bagsak nagsama. Ayan, malakas yun. Basag ang inyong frame. So delicate yun. Huwag yung gagawin yun. At ang isa pa dyan ay pag binuka natin yan, malilihis yung ginawa nating butas na pagdadaanan ng through axle. So dapat hindi gagalaw yung butas. Kasi pag once na binuka mo ng kunti yan, yung angle ng butas may iba na. Hindi napapasok yung ating ginawang through axle na eksakto lang talaga dun sa butas ng paglalagyan natin ng axle. At ayan, sinukat muna natin para makita natin kung talagang ito ba ay eksakto na dun sa sukat na kailangan natin sa frame. At ayan, eksakto na dun sa ating sukat na hinahabol na hindi na mabubuka yung frame. Ayan, ganda ng ikot at ganda ng pagkakalagay. So ayan, siya nga pala, no, ang reminders lang dito sa through axle, hindi natin pwedeng gamitin yung 20mm, 18mm, 17mm na through axle, yung medyo malaki na, kasi masisira naman yung quick release na lagayan ng frame natin. So itong through axle na DIY ko is 10mm lang. Nagkuha lang tayo ng tube na 10mm na makapal. Then ipapasok natin yung quick release doon na siyang magsisilbing lock ng through axle. So ayan, so sana nakuha nyo, no? At yun lang ating DIY dito para magamit ng kaparts natin na ito. Ang totoo nito, ginagamit niya raw ito sa paghatid sa kanyang anak sa school. Kaya madalas daw siyang maputulan ng hub kasi nga mabigat. Ang gamit niya lang is quick release. So pag medyo mabigat ang quick release, bumibigay yung axle niya sa loob na maliit, yung tube na pinaglalagyan ng quick release. So ngayon, ayan, matibay na to at pwede na niyang gamitin sa paghatid sa kanyang anak sa school. Yan nga pala, may may carrier yan, hindi lang kita sa camera. Ayan. At yung dropout tinanggal habang nagbabawas tayo para hindi ma-damage, and then binalik natin ngayon. Nung binalik natin, mas mataas na yung dropout. So mas napaganda kasi naging stopper siya dun sa kabila, and then sa kabila ay yung quick release na ang ilalagay natin na lock. Ayan. Oh, pulidong-pulido. Ayan, sana nakatulong ako sa problema ng iba na gustong gumamit ng quick release pero hindi alam kung anong gagawing DIY. So ito po yung kasagutan sa inyong mga tanong, no? Ayan, eksakto siya. At yan, nag-inline na natin, naka-align na yung ating rim dyan lahat. So tinesting lang natin para sure natin bago natin ikabit yung gulong lahat, siguradong nakasentro na yung rim. At ayan, ganda ng ikot. At ayan, ilagay na natin yung through axle natin na DIY. And pasok na natin, swabe. Then pagkatapasok natin ng through axle na DIY natin, ayan, tube. Ayan, ganda ng tunog ng hub ni boss.
ni parts. Ayan, lagay na natin yung quick release. Oh, di ba? Sulit na to. At nagkaroon siya ngayon ng hub na true axle. Lahat yan DIY natin, no? Ayan. So napakaganda. Ayan. Ipa-final na lang natin para magamit na ni parts. No? Ayan. True axle na yan. Ganda na yan. Kaya pala gustong niya itong may pakabit. Kasi ano to, tunog mayaman. Ayan, napapa-react si Biker Mick, ang vlogger natin dito na makasipag. Ay napakatibay na raw. Totoo, napakatibay na nito kasi naka-true axle na siya. Hindi na ito masisira pag pinaghatid niya sa anak niya sa school. Ayan, true axle yung harap ko yan. Malupak ka niya, hindi gagalaw. Pwede mo pihitin to, kuya? Ha? Pihitin ko pa gano'n. Stop ko muna. Stop. So ayan. Ayan mga ka-parts, no? Natapos na natin yung isang project natin na yung hub niya is naging true axle. So nagamit natin sa akin. Ayan pala si Bossy. Yan yung nagpagawa sa akin. At si Biker Mick, yan. Sikat na vlogger. Ayan, sana nakatulong ako ng konti sa video na ito. At yan, pa-subscribe na lang din po ako sa aking YouTube channel. Andyan po yung link sa baba at nandito na rin po ipa-plus ko sa screen. At yan, update lang sa video na to. Yan po yung rides ko nung hindi ko makalimutan at sobrang grabe ang hirap na dinanas ko dyan. Ayaw nang umikot ang gulong sa sobrang lagkit ng putik. At ang lakas pa ng ulan ng mga panahon na yan. Hinila ko na lang yung bike ko. Thank you!